sing one more time, hallelujah, we can get out, yes. Jesus, feel the power of His touch right now. That's it, come on. Hallelujah, feel His love, His mercy, His grace, hallelujah. Would you clap your hands to Jesus Christ? Come on. Hallelujah. Jesus. Worship Him. Shout in the voice of victory. Shout. Woo! Shout. Hallelujah. Shout again. Hallelujah. Shout. Thank you, Jesus. Woo! Dakila ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong awa. Salamat sa mga biyaya, Ama. God, dalangin namin patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin. Sa mga aming isipan, aming mga puso, O Diyos. Hindi mo kami ng kapahayagan para aming lubusan mauunawaan ang iyong mga banal na salita. Habang aming ibabalik ang papuri, pagsamba sa iyong nag-iisang pangalan, aming Panginoon at Hari, Panginoon Jesucristo. Lahat magsabi, Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Before kayo po, sabihin mo, a crown of grace and strength. Amen. That is a symbol of a man. Amen. Crown of grace and strength. You may now take your seats sa pangalan po ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. There is always a crown of grace. If maalala niyo pa palagi sa inyong mga tahanan, kapag may hinahanap kayo, may gusto kayo, hindi kayo tumatawag ng papa. Lahat mama. Tama? Ma, saan yung ganito? Ma, ganito. Ma, gutom ako. Ma, di ba? Bihira ka lang magsabing papa. Di ba? In Proverbs 31, verse 28 says, her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Bakit? Kasi mahalaga talaga na meron kang ina. No? Kung wala man, kailangan talaga may sumisimbolo, mga kapatid ko, sa buhay mo na ina, mga kapatid. Now today, we honor not only mothers, but one of God's greatest gift to humanity. Sino yon? Ang ating mga magulang. Before leaders rise, before pastors preach, before missionaries shape, there was first mother who prayed, sacrificed, endured, and believed. Mayroon pong isang ina, mga kapatid ko, na nananalangin. Mayroong nag-sacrifice. Mayroong naniniwala, mga kapatid, amen, na somehow ang kanyang anak, mga kapatid ko, amen, ay magiging magtatagumpay. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? So napakahalaga na mauunawaan natin ang role ng isang nanay. No? Sa ating bansa, mga kapatid ko, naalala ninyo, before nagiging presidente, yung former president natin si Rodrigo Roa Duterte, he is very proud of his mother. No? Na si Nanay Suling, yun yung nagtitrain sa kanya. No? Lagi niyang nababanggit palagi yung nanay niya, hindi yung father niya. Though yung father niya isang gobernador sa Davao. Malaki pong rule ng isang mother, mga kapatid.
A godly mother is more than someone who gives birth. She is a vessel of love, a warrior in prayer, and the silent strength beyond the family. Hindi lang natin napapansin mga kapatid, hindi lang natin ito masyadong dinidibdib, pero yung nanay natin kahit nagsisermon yan, kahit na nangangaral palagi sa atin yan mga kapatid, amen, kahit pinapatagos natin ang mga sinasabi ng ating mga mami, ang ating mga mama sa kabilang tainga natin habang sila po ay nangangaral at naglilitsyo sa atin mga kapatid, amen. Balang araw ay maalala natin ang kanilang mga sinasabi. Did you see amen? No? Many mothers carry burdens and no one sees. Marami po tayong mga nanay na nagdadala ng mga kabigatan, mga kapatid, na parang hindi natin ito nakikita. Mga sleepless nights, silent tears, hidden sacrifices, and unspoken prayers. No, lagi pong nananalangin yung mga nanay po natin. Lagi pong nag-iisip, nababahala, lalo na kapag umaalis tayo sa bahay natin. No, mula bata tayo. Di ba? Naalala ko nga, yung unang naisip ni Mike, no? Noong kami po ay nag-uusap, sabi niya, dadalhin ko yung anak ko si Miko, uuwi kami sa Leyte. Di ba? Bakit? Kasi iba yung impact kasi, amen, ng nanay. Yung mga nanay natin, hindi nyo lang napapansin, mahal na mahal kayo ng mga anak ninyo. Di ba? Minsan lang, nag-i-emotional tayo, minsan lang nagdadamdam tayo, minsan lang parang hindi natin napapansin mga kapatid ko, pero kaming mga anak, lagi kaming nag-aalala din sa inyo. Parang wala nag-i-email. Parang wala naniniwala. Yet, masama-sabi, yet, they continue loving faithfully. Like Hannah. You know, alam niyo yung istorya ni Hannah? Si Hannah, mga kapatid, ay isang ulirang ina. Si Hannah ay before niya ipinanganak yung kilalang propeta na si Samuel, mga kapatid, amen, nilalait po si Hannah. Habang ang iba nagsiselebrate, habang ang iba ay masayang-masaya sila dahil mayroong ipinanganak silang mga anak nila, masaya sila mga kapatid ko na inalagaan ang kanilang anak. Si Hannah, mga kapatid, ay nasa sulok na nanalangin, mga kapatid ko, dahil si Hannah ay matagal pong nagkaanak. He considered herself a barren. Yung baog siya. Pero hindi po tumitigil si Hannah sa pananalangin. Kahit nilalait siya ng iba, kahit pinagtatawanan siya, kahit mga kapatid, amen, kung ano ang ginagawang chismis sa kanya, mga kapatid, nagpapatuloy lang siyang nananalangin sa Panginoon. At ang kanyang pangako, sabi niya, someday somehow, kung bibigyan mo man ako ng anak, ialay ko ito sa iyo. Diba? At lumipas ang maraming taon, habang araw-araw po nananalangin po si Hannah, bigla na lang nabuntis si Hannah. Of course, may asawa si Hannah. Matagal lang sila nagkaanak. Di ba? Pero hindi tumitigil si Hannah. At nung nanganak na siya, mga kapatid ko, pinangalanan niyang Samuel. At inalay niya ito sa ating Panginoon. Kapag kasi inaalay mo ang isang bata, mga kapatid ko, sa Panginoon, doon na yan titira sa templo. Can you imagine? Matagal kang walang anak. Matagal kang nanalangin na magkaroon ng anak. Pero nung nagkaanak na siya dahil sa kanyang pangako, mga kapatid ko, inalay niya ang kanyang anak na si Samuel at doon lumaki hanggang nagiging dakilang propeta, mga kapatid ko, nagiging leader sa Israel na mismo, mga kapatid ko, amen, siya ang nag-anoint sa pinakakilalang hari sa Israel na si King David.
So sa mga buhay po natin, lalo na sa mga ina, diba? O yung wala pang nagiging anak, huwag kayong titigil sa pananalangin. Nalala ko si Brother Ronel noon sa Sister Ella. Almost 7 years sila walang anak. Sabi ko kay Brother Ronel habang nandoon ako, kasama nakikitira kami ni Sister Jaja sa bahay nila, buntis noon si Sister Jaja. Sabi ko kay Brother Ronel, maniwala ka lang, mananampalataya ka lang, somehow, yung pangarap mo, yung pangarap ninyo mag-asawa, yung pinagpipray ninyo mag-asawa, magbubunga din yan. Amen. At umikot ang panahon, mga kapatid. Amen. Nung ipinanganak si Jaira, no? Bigla namang nabuntis si Ina. No? Kasunod sila, di ba? Kasunod sila. For almost 7 years. Bakit? Kasi ang Panginoon hindi po tulog. He never sleep. He never slumber. Diba? He is always with you. Tinitingnan ka niya palagi, mga kapatid. Amen. Pinag-aralan ka niya palagi. At higit sa lahat, dapat hindi tayo titigil sa pananalangin. Kung may mga anak tayo, mga kapatid ko, na iba yung ugali, iba yung pagkatao niya, huwag kayong titigil sa pananalangin sa kanya. Diba? Huwag natin sumpain. Hanggat darating ang panahon, amen, na magtatagumpay. At ibigay ng Panginoon kung ano ang nasa ng puso mo. Moses! Kilala niyo ba yung sikat na nanay ni Moses? Si Moses ay sikat, pero yung nanay niya hindi sikat. Yung pangalan ng nanay ni Moses ay si Jochebed. Si Jochebed ay matagal niyang itinago si Moses kasi during the time of reign of Pharaoh sa Egypt, mga kapatid, may mga nagbulong na mga advisor. Nakikita niyo ba na dumadami na ito, mga Hebrong ito? Baka mamaya sasalakayin tayo at sila na mag-take over sa atin. Mga alipin lang ito, mga taong ito. Kaya patayin na natin yung mga lalaki nila. Pagpanganak pa lang, Brother Simon, pinapatay na. Pero ang gagaling ng mga nanay ng mga Hebrew, before pa darating yung mga anong tawag ng mga magpapaanak? Mga kumadrona. Di ba? Nanganak na yung mga Hebrew babae. Nilalayo ng kanilang mga anak. Kasama doon si Jochebed. Si Jochebed, mga kapatid, ay matagal niyang itinago ang kanyang anak. Kapag nag-uha siguro, ano kaya ang ginagawa ni Jochebed? Na hindi matutunugan, no? Na mayroong bata, kasi kapag may nag-report lang, di ba? Alam mo, si Miller, di ba? Ay, mayroon pong bata dyan. Narinig. Pag babae, okay lang. Pero pag lalaki, pinapatay. Gaano kagaling si Jochebed? Inutusan niya ang kanyang anak na si Miriam, ng mga kapatid ko, na si Moses, nilalagay niya, bunso niyang anak. Nilalagay niya doon sa basket at pinaanod sa Nile River. Na yung Nile River that time, marami pong buhaya. Nakipagsapalaran siya, mga kapatid. No? Na sana kung mapatay yung kanyang anak na si Moses, hindi niya makikita. Kasi hindi niya kakayanin, amen, na makita niya na papatayin ang kanyang sariling anak. Pinaanod niya sa Nile River. At ang magandang istorya doon, kagaya ng sinabi ni Sir Pili sa devotion niya kanina, kapag kalooban po talaga ng Panginoon, siya ang gumagawa ng milagro sa buhay natin, mga kapatid. Amen. Gawing orchestrated ang lahat. Can you imagine, habang ipinapaanod si Moses,
ang nakakita yung prinsesa na wala pang anak at time. Prinsesa ng Egypt. At ang sabi ng prinsesa, siguro anak nito na mga Hebro, pinapaanon kasi pinapapatay kasi ng papa ko yung lahat ng mga lalaking mga Hebro. Kinuha niya, nagkita niya na gumagano'n siya, bibong-bibo yung bata na si Moses. Mama, kunin mo ako. Ganon siguro si Moses. Itong cute-cute ng batang ito. Diba? Ang problema niya ngayon, sino mag-aalaga? Siyempre, sila, mayayaman sila eh. Naghanap ngayon siya ng mag-aalaga. At kaagad sa Jochebed, diba? Nag-aabang na mga kapatid ko, nung nararamdaman ni Miriam na naghahanap na mag-alaga, nagbuluntir agad. Mahal na prinsesa, yung mama ko magaling po mag-alaga ng isang bata. Oh, galing, di ba? Sabi, tawagin mo yung mama mo kasi mag-aalaga. Oh, di ba? So, sarili niyang anak yung inalagaan niya. Habang lumalaki si Moses, mga kapatid ko, tinuturuan niya kung sino yung totoong Diyos ng Israel. Kung paano maglilingkod sa totoong Diyos, mga kapatid ko. Kasi yung Egyptian noon, yung kanilang Panginoon, yung pero, malalaking gumagawa ng malaking mga rebulto. Yun yung Diyos nila. Kaya kung kalooban ng Panginoon, hindi ka dapat mag-alala. Diba? Hindi mo pwedeng pangunahan ang ating Panginoon. Diba? Look at Sarah. Si Sarah, mga kapatid ko, ay nilalait, amen, ni Hagar, na anakan ni Abraham. Diba? Pero sa edad na imposible na manganak, mga kapatid ko, imposible na magbuntis, nagbuntis si Sarah sa edad na 90. Na mismo siya, tumatawa siya, mga kapatid, amen, dahil hindi niya ito, hindi siya makapaniwala na magbubuntis pa siya. Pero dahil walang imposible sa Diyos, mga kapatid ko, lahat ng mga bagay ay kayang gawin ng Diyos. Amen. Nakita niya ang milagro at nagkaroon nga siya ng anak na tinawag na si Isaac. Would you see, amen? And even Mary. Si Mary ay lahi ni Rahab. Ano ang istorya? Yung lahi ni Rahab ay lahi ng mga taga-Mabini. Mababa ang lipad. Doon sa Mabini na padpad. Magdalena. Kaya imposible, mga kapatid ko, na because Mary, yung mother ni Jesus Christ in the flesh, ay lahi ng mga, alam nyo na, professional prostitute. At kung ikaw matinong lalaki, hindi mo pipiliin si Mary. Pero dahil kinausap ng Diyos si Joseph, mga kapatid ko, amen, na kanyang anong tawag dito? Kanyang pakasalan si Mary. Kahit na maraming tutol, kasi si Joseph lahi naman ni David. Tingnan mo istorya. Si Mary lahi ni Rahab, na professional prostitute. Si Joseph, yung stepfather ni Jesus Christ, mga kapatid, ay lahi ni David, lahi ni Abraham. Para matupad yung pangako na magagaling sa Bethlehem, magagaling sa lahi ni David, mga kapatid,
pilit na kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na pakasalan niya si Mary. Kahit na nalaman niya, pampira, buntis na. Tatakas nga sana siya kasi nag-isip niya, pampira, mga professional prostitute talaga ito. Kami pa nasalasihan ka ako. Pero alam ng Panginoon, mga kapatid, kung ano ang gagawin. True dream. Ang sabi niya kay Joseph, pakasalan mo yan. Kasi yung kanyang pinagbubuntis ay lalang ng Espiritu. Tatawagin mo siyang Jesus dahil siya ang magliligtas sa kasalanan ng mga tao. Imagine niyo yung bilang mother kung paano at ano ang nararamdaman habang nilalatigo yung kanyang anak. Kasi si Mary, ang anak niya si Jesus. Ang mga sumunod niya mga anak, mga kapatid ko, yun na yung anak na mayroon ng dugo si Joseph. Pero para lang maintindihan ninyo, amen, yung lahi ni Mary, makasalanan. Yung lahi ni Joseph, yun yung may pangako. Pinagtagpo lang sila, mga kapatid, para si Jesus magkaroon ng pangalan. At ipinakita ng Diyos na kahit lahi ng makasalanan si Mary, kaya tinawag siyang blessed among women. Bakit? Sa lahat ng mga babae doon, mga kapatid ko, sa Israel, si Mary yung napili na doon ipagbubuntis yung Messiah. Tsaka hindi pa sa karapat-dapat. Bakit? Hindi siya royal blood eh. Hindi siya lahi ng ni David. Kaya ang mga tao, walang idea, kapag tinawag si Jesus Christ, mga kapatid ko, "Oh, Jesus, have mercy on me. Oh, Jesus, Son of David." Diba ang tawag nila, Son of David? Lahi yun kasi parang ang apelido natin ngayon, Toledo. Diba? Toledo, apelido ninyo. Oh. Son of Toledo kayo. Yun ang tawag nila noon. Dati wala tayong mga apelido. Wala tayong mga apelido. Pangalan lang. E ang tawag ko, lahi ng mga Toledo yan. Bakit? Yung tatay, lulo ninyo, ang pangalan niya, Toledo, timbangan. Timbangan yung Toledo eh. Pupunta kayo sa airport, yung malaking timbangan doon, timbangan ng mga kargo, ang nakalagay, Toledo. Timbangan yung sikat na syudad sa Spain. Sa Espanya. Hola, señora. She opened her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. Di ba? Majority talaga na nagtuturo sa bata, mga kapatid, ay mga nanay. Bakit? Sila palagi yung kasama ng nanay. Ang pinakaunang binibigkas ng bata, mga kapatid, mama. Magduda ko kung sasabihin ng bata, kapitbahay. Nasa lusihan. Mama talaga ako ang mabigas ng bata. Bakit? Yun yung palagi niyang kasama. Majority, 99.9, ang kasama talaga ng mga bata ay kanilang nanay hanggang lumaki, mga kapatid. Di ba? Kaya karamihan ng mga bata mas takot sa nanay nila. Boses pa lang sa akin, pagkatawagin, "Ray!" Gano'n lang ako. Pero pag si Chada lang sa amin, "Ray! Ma! Bakit?"
Mabilis yan sila. Kaya, pag mayroon akong, lagi kong sinasabi, under ko si Judge, tawagin mo mga anak mo. Kasi pag boses niya, dugtungan ang puso din. Yung mga anak, di ba? Wisdom and teaching of kindness. Yun yung laging itinuturo ng isang ina, mga kapatid. A mother prayer can change generations. Her love builds a home stronger than walls of stone. Diba? Kapag nanalangin ng isang nanay, mga kapatid, kaya tayo mga nanay, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kahit pasaway yung ating mga anak, amen. Ipanalangin lang natin sila, mga kapatid, amen. We will pray to them, mga kapatid ko. Dahil balang araw, babakuran din yan ang ating mga panalangin at hindi yan sila makukuha ng kaaway, mga kapatid. Today, let us honor our mothers, not only with words, flowers, or gifts, but with gratitude, respect, and lives that please God. I-honor natin ang ating mga nanay, mga kapatid. Bakit kaya karamihan ng mga anak pasaway? Kaya ako, kinakausap ko yung mga anak ko, bakit ganito na kayo ngayon? Di ba? Nangangatwiran. Kami noon, kapag anong sinabi ni mother, wala kami magagawa. Tension. Yung father ko, bihira lang umalo. Si mama yung madalas na umalo sa amin. Luhod, hawak ng libro, luhod sa asin, luhod sa munggo. Tingin nyo, di ba, napakabait ng nanay ko. Matindi yan. Pero kailangan i-honor natin yung ating mga mama. Would you say amen? Di ba? Kahit anong mangyari, mga kapatid, let us honor our mothers. Not only our words, not only flowers or gifts. Diba? Kailangan tayong magpapasalamat sa kanila. Would you say amen? To every mother, your sacrifices are seen by heaven. Lahat ng inyong ginagawa, mga kapatid. Di ba minsan nag-ano kayo? Nag-emotional kayo? Ganyan ka na ngayon, sasagot-sagot ka na. Sana, sinakal na lang kita nung bata ka pa. Ngayon, ang bilis mo lang magsasagot-sagot, hindi ka na makikinig. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi ka nag-boyfriend na maaga. Diba? Yan yung mga tonong narinig natin. Tapos ngayon, nalapit-lapit ka sa akin. Mapangingi ng paggatas. Bakit iniwan ako ng aking my love? Pero bilang nanay, nandyan pa rin sa tabi mo. Diba? Kahit inaaway mo. Amen? Kahit hindi mo minsan pinapansin, nandyan pa rin sila sa tabi ninyo. Amen. Bakit? Kahit hindi nakikita, mga kapatid natin, pero ang Ama natin sa langit nakikita. Amen. Hallelujah. Ang inyong pagpapagal. Your prayers are heard by God, and your legacy will live on through generations. Kahit anong mangyari, mga kapatid, amen, ang inyong panalangin, ang inyong pag-aaruga, nakikita yan ng ating Panginoon. Minsan hindi nakikita ng mga anak yan, mga kapatid ko, pero balang araw, aalihin nyo rin, mga kapatid ko. Hallelujah! Mayroon at mayroon pa rin anak, mga kapatid, amen, na gagamitin ng Panginoon, amen, para ipakita sa iyo na hindi sayang ang iyong pag-aaruga. Minsan nga, may mga discussion kami ni Mr. Jaja. Palit kayo tayo.
Bakit nagiging babae ako? Diba? Magpapasuso, ka pa magluluto. Diba? At tatanungin ka pa, anong alam natin? Diba? Habang nagpapasuso, nagwawalis. Habang nagpasuso, naghuhugas ng pinggan. Grabe, ano? Naglalaba. Diba? Susuka mo na dyan. Nakakalungkot minsan. Tapos pag nakita ng bata, yan, maganda. Tinagyan ng background music, man. Nung malaki na kayo, di na kayo nakikinig. Diba? Nakakangalay kaya. Diba? Tayo, hindi nyo napapansin? Ako, tatay ako eh. Mas madalas kong nakikita, Sister Jaja gising. Habang pinapalaki si Jai, pinapalaki si Bel, pinapalaki si Rain. Diba? Pag karga-karga ko ang anak ko, oh, ikaw naman. Ang mga tatay hindi yung magtatagal. Habang hawak-hawak mo yung bata, nakatulog ka na. Habang nagbabantay ka ng bata, tulog ka rin. Natutulog yung bata, tulog ka rin. Ay, ano ginagawa mo? Nauna pang natulog sa bata. Diba, magang sinabi? Ganda ng tatay. Hindi naman kasi kami nakadesign na magbantay talaga ng bata. Ang mga tatay, ma-action. Di ba, Brother Jimel? Ganon. Pero huwag kayo mag-alala, mga nanay. Itingin nyo ngayon, may surprise. Pinatago-tago pa namin ni Bill yung bulaklak ni mami niya. Hindi na rin. Kasi na namin pinapansin eh. Kunyari, wala kami pakialam sa Mother's Day. Mother's Day, lagi. Buti Mother's Day. Every day is Mother's Day. Tampon-tampon sa dito. Kaya kami inikan. Eh, paglagay mo, hindi ako nakapagpipit ng tubig. Hindi ako ng kortina. Kasi ayaw ko makita niya yung bulaklak na bigay sa akin. Eh, pinipilit talaga niya. Mga tao. Bulaklak pala ako. Kita ko. Ganun kaligayaan ng nanay eh. Kahit sobrang emosyon yan. Halikan mo yan. Bigyan mo ng regalo yan. I-treat mo yan. Pakapihin mo yan. Diba? Yung maraming asukan. Para magiging hyper. So, yun ang kaligayan ng mga nanay. Tama? Diba? Ganoon lang kasimple mga kapatid. Ang mga panalangin nyo ay naririnig po ng Diyos mga kapatid. Yung legacy ninyo, nakikita nyo yung anak nyo nagtatagumpay. Kikita ko nga si Jai. Sabi ko, Jai, mag-with high honor ka lang. Bibigyan kita ng sasakyan. Kaya hindi ko alam kung saan ako maghanap ng pera. Pero dahil nangako ako sa kanya, tinupad. Ganun ang kaligayahan ng magulang. Ganun ang kaligayahan ng mga ina. Makikita yung kanilang mga anak. Amen. Hayaan nyo lang yung mga ingay ng ina. Diba? Mula pagtulog hanggang pagising ninyo, naririnig nyo yung boses ng nanay ninyo. Minsan ka parang pinangungot ka, wala na yung nanay mo, may asawa ka na, gising ka na! Hanggang ngayon na, naalala ko yung puro ng nanay ko. Pag-gising nyo sa higaan, teacher, kunin ninyo yung mga kumot, ulan, ayusin. Ganito pagtupi, dulo-dulo.
Kulambo! Sabi, kulambo kami, ganito magtupi. Hanggang ngayon, dala-dala ko yan. Magsisikwinta na ako, dala-dala ko pa yung kung paano tupiin. Ganito magtupi. Tinuturuan ko yung mga anak ko, ganito. Turo ko ni Lola ni Sinyo, ganito. O, simple lang, o. Lagay agad. O. Solve na. Eh ako, kahit saan ako, kahit sa hotel ako, pag-gising ko, tinutupi ko yung kumot ko. Kasi nakaano sa isip ko, magagalit si mama ko, tupiin ko. May ano ka na, nervous ka na eh. Trauma ka na eh. Gising kahit sa hotel, gising, tupiin. Tupi. Oh. Kasi nakaano sa isip ko eh. Kaya kayo mga nanay, huwag kayo maging emosyonal. Nandito yan. Yung sinasabi nyo kahit na hindi kami kunyari nakikinig. Umalingaw mo yan habang lumalakad, naglalakad ka habang saan ka, umalingaw mo yung boses. Gumising ka na, matanghali na. Kaya magigising ka bigla. Yung nag-boarding house ako, gano'n nangyari. Ikaw na lahat eh. Ikaw na magluto, ikaw na mamalingki. Kaya si mother ko, tinuturuan ako nito. Ako na lagi sumasama nito eh. Palingki. Bit-bit yung basket. Yung 100 noon, puno na yung basket. Tagasunod ako na yan. Mabigat. So, ba't hindi pa tumawad? Hindi alam na kung paano tumawad eh. Tapos, ilalagay na sa timbangan, ilalagay sa plastic. Kukuha pa yan. Dagdagan mo. Wala nang magagawa eh. Tapos yung iba pang mga tindira, estudyante niya. Mabudol na si mother eh. So doon natin sa estudyante ko yun. Bubudulin yung estudyante niya para maraming ilalagay na gulay. Kaya alam ko mamalingki. Alam ko paano magluto. Lahat. Alam ko paano magtanim. Naranasan ko yung lahat. Dahil ko sabi sa mga magagamit dito. Ganon ang effect ng isang ina. Yung father ko, walang ibang ginagawa yun eh. Kapitbahay natin, maganda, ligawan mo. Ganon lang. Ganon na yung tatay ko eh. Yung anak mo mayaman natin kapitbahay, ligawan mo. Hindi mo gusto, hindi mo type yun. Ligawan mo, maganda kinabukasan. Hindi mo nga type yun. Naaway kami palagi. Loko yung tatay ko. Dapat magaling ka mag-basketball para maraming chicks. Puro kalokohan yung tatay. Maagang namatay. Maagang namatay. Nung natuto na ako maligo, sabay-sabay kayo, kikita kami sa club. Ba't nandito ka? Ano ba ako? Loko yung tatay ko. Kaya mga buto niya, inaayos ko eh. Nung tinitingnan namin, ilipat kita sa magandang lagayan. Yung prayer ng mga nanay, mga kapatid, narinig kayo ng Diyos. Diba? Lalo naman, Mother's Day pa. Hindi ako pinapa. Nakalimutan ako, nakalapo. Yung iba naman talaga, nakakalimutan. Sunod na June, Father's Day na naman. Wala bang Sons and Daughters Day? Bakit puro mothers at saka fathers? Would you say amen? Nakikita ng Diyos palagi. At ang tagumpay ng inyong mga anak, mga kapatid, huwag lang kayong titigil sa pananalangin. Huwag kayong titigil sa pananalangin. Imbis na itampok ninyo, imbis na mag-emotional kayo, mga kapatid ko, ipag-pray na lang. Would you say amen? Diba? Walang mangyayari niya. Susulsulan ka pa ng demonyo niyan. Diba? Yung yawa pa naman, matindi mang susulsul yan. Umiyak ka. Nakalimutan ka na ng anak mo. Emosyon ka ngayon. Lalo ka ma-stress ngayon. Huwag ka rin mag-isip, baka i-surprise ako ng anak ko. Nakalimutan ka, hindi na surprise. Lalo ka magtatampo ngayon. Pabira, makasabay, mga anak. Relax ka lang. Kung wala talaga, okay lang. Libangin mo na sarili mo. Magsilbi ka na ng Happy Mother's Day. Ganun lang eh.
kasi hindi ako emosyonal na tao. Pasensyahin nyo na. Hindi rin ako matampuhin. Minsan nga kahit sinususunod ako, magtampo ka. Parang di bagay na magtatampo ako. Sanay ako Pag elementary nga ako noon, lagi ako pupunta sa mag-isa lang ako, pupunta ako sa farm ng lolo ko. Pinag-aralan ko paano sila magtanim. Sanay na ako sa ganun. High school, hanggang pag-college ko, halos sobra kalahati ng buhay ko mga kapatid, nasa labas ako. Pero, ito true story. Isa sa nagpa-convict sa akin na uuwi ako from Maynila. Nagtatrabaho ako sa Maynila. Nagpadala ng sulat si mama. Umakyat ako sa Lauting. Doon sa Paranaque, doon sa Lawerta. Doon ko na-realize ano ginagawa ko dito. Titinda ng saging, tutulak ng kariton. Pag makasweldo, papunta sa club, pipiliin yung mga magaganda sa sayaw. Masaya ka na nun Yung sweldo ko nun, Brother Jimmy, 900. Libre kain, libre tulog, libre yan. Yung 900 na yung isang araw lang, ubos. Di ba? Ang lakas uminom ng mga babae sa beer house. At nung binasa ko yung sulat ni Mother, nakumbig ako Kasi noon, uso pa rin yung pagdala ng sulat Hindi kagaya yung text na lang Walang thrill. Pagbasa mo, iba pa yung pagkaano mo. Kung galit ka, galit din yung pagkabasa mo. There, anak! Kumusta ka na? Di ba? Noon, iba yung pagpasulat Bubuksan mo ganyan. Umaamoy mo pa yung sulat. Sulat mo. Sino nakaranas doon na nakatanggap ng sulat? Yung may mga pinanganak ng 70s dito, 80s. Tanggap mo, there anak. Mag-aral kang mabuti. Diba? Sulat mo. Susulat ka ba doon sa Rilbe, sa anak mo? May mga pinpal-pinpal pa noon. Excited kami noon, Sister Chanel. Pag papunta ng kartiro, may sulat ako noon, mayroon. Gano'n noon, bukas ka ng sulat. Masaya nung kapanahon na noon. Yun, nagpa-convict sa akin sulat ni Mother. Diba? Kumusta ka na dyan, anak? Wala ka pa bang balak na mag-aaral ulit dito? Kasi nag-stalk ko ako Diba? Kasi yung nagpa-ano sa puso ko, yung teacher ko. Yung teacher ko sa nautical. Kasi una kong kurso, Bachelor of Science, Marine Transportation, Nautical. Yung kapitan sa barko, nag-emotional habang nagtuturo. Grabe yung hirap kasi taon noon, pag nagkano ka sa barko noon, kagaya na 10 months lang, 6 months. Noon taon, 2 years na doon ka sa barko. Pag uwi mo, iba na yung asawa ng asawa mo. Kapag nagtuturo sa amin, ang hirap magiging maging seaman. Grabing kayod mo pag uwi mo dito. Yung anak mo, isa lang, pagbalik mo, 3 na. Paano nangyari yung triplets na yung anak mo? Sabi ko, ayaw ko magsiman. Bigay lang pag-tuition si mama ba? Binili ko ng ng barko. Punta ako dito, tingnan ko na itong Maynila. Maliit pa ako nakapunta dito, kasama ko ni Mother. Ay, Maynila. Kasi lagi nang panood sa pelikula di ba? Pag nanood ka ng sine, parang excited ka pupunta ng Maynila. Pag taga-probinsya ka, di ba? Kahit mga taga-Cavite kayo, di ba? Excited ka pupunta ng Maynila, di ba? Kahit Cavite lang. Lalo na kami ang layo sa amin. Diba? Pagdating mo ng barko pa lang mo, excited ka, nakikita mo ng Maynila, grabing ilaw. Kasi doon sa probinsya, pag gabi na, wala ka na makikita ang ilaw. Mga mga gamo-gamo na lang maririnig mo. Mga palaka na lang marinig mo, huli ng ibon. Ang dilim pa. Naranasan mo magsulo. Sulo yung gamit. Naranasan mo walang kurente. Tagal namin walang kurente.
Yung soft drinks noon, walang ilo, walang mga ganun, wala. Kaya nga sikat yung Pepsi noon kasi iniinom ang Pepsi kahit walang, hindi malamig, masarap yung Pepsi. Tsaka yung Mirinda. Ganun noon. At ang may refrigerator noon, may electric pan noon, may puno noon, may yaman lang. Hindi kagaya na ngayon na pa-iPad na kayo, pa-cellphone, AirPod na kayo. Noon kapag may Walkman ka ba na sinon, big time ka, ipakita mo dito sa gilid mo. May Walkman. May yapak ka na noon. Pakita mo na yung mga galing ng abroad lang may mga Walkman dito. Sounds ng ganyan. Diba? Tapos pag magpuno ka ng plaka, malalaking plaka, patugtog ka ng Wonderful Tonight, grabe, sikat ka noon, mga kabilang barangay, pupunta sa inyo. Sikat ka noon. Late in the evening, wonderful. Naranasan ka mag-baile. Sino nakaranas ng baile dito? Baile. Malupit yung baile. Naranasan ko. Yung father ko kasi malupit yun. Dapat lahat naranasan mo para paglaki mo. Alam mo lahat. Kasi kasama niya ko baile. Kahit may asawa yun, nakikibaile yun. O yun yung anak ni Kapitan. Sayawin mo yan. Saan ang pangalan ni Smyrna? Tuturuan yung discount niya. Sweet music. Babayaran yan. 20. Sweet music. Lahat ito, grupo ni Boy Ayon. Yun lang ang sasayaw. Ang halo, biak ang bungo. Walang halo dito. Minsan, may nakauna. Kasi paunahan yung madrasyon. Naranasan ng baile. Paunahan yung kukuha ng babae. Inuunahan ako sa anak ni Kapitan. Yung isang babae na naging. Anong pangalan mo? Nancy. Sino papa mo? Yung sundalo. Ano ba? Minalayo ko agad, sundalo pala tatay dito. Lahat ng kalokohan, yung tatay ko nagturo. Pero lahat ng mga magagandang aral, kaya mama ko natutunan yun. Hanggang ngayon, naalala ko, sino marunong magtupi ng kulambo? Pinakamahirap tupiin yung kulambo. Sino may kulambo sa bahay? Dala ko pa yung kulambo ko nung habang nag-aaral ako. Kasi hindi ako makatulog na hindi ko gaganunin yung kulambo. Dala ko yun. Kahit saan ako, kulambo. Hindi ako makatulog, gaganon yung kulambo. Hanggang makatulog gano'n. Bibilang ako ni mama ng kulambo. Lahat ng mga aral, kahit na minsan pinapalabas natin sa ating tainga, sa nanay natin natututunan. There are memories sa mga tatay natin. The majority na natututo tayo mga kapatid ko ay sa ating mga nanay. Would you clap your hands to Jesus Christ? Your prayers are heard by God, and your legacy will live on through generation. Amen. Maalala ka ng mga apo mo. Yung lula, yung mama ni mama ko, malupit yun. Siksi pa kay mother. Yung pulbo nun, yung Johnson na pulbo, pag buldusin yun, hindi na kaya, sobrang kapal ng pulbo. Mata na nakikita sa pulbo eh. Puti-puti. Magaling sumayaw ng tsak-tsa yun. Kahit magna 90 years old na yun, tsak-tsak-tsak yun. Doon ata nagmana si Jake Time. Woo! Mga nanay! Lahat ng mga nanay magsabing, Amen! Ba? So huwag kayong malungkot mga kapatid. Let's celebrate dahil napakaswerte ninyo dahil nagiging ina kayo. Napakaswerte ninyo. Kung walang ina, walang anak. Mahalin natin ang ating mga ina.
tayong mga ina naman, ipanalangin natin ang ating mga anak. Amen? Tatayo tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. A crown of grace and strength. Woo! Hallelujah!